Hoy mga di kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at miyembro kayo ng SSS o ng GSIS, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang balitang ito ay maaaring maglagay ng pera sa inyong kamay bago matapos ang buwan ng Mayo 2026. Hindi ito chismis, hindi ito rumor na narinig sa palengke. Ito ay isang update na kailangan ninyong malaman ngayon bago pa man makalipas ang pagkakataon. Nagsimula kaming makatanggap ng maraming tanong mula sa aming mga manonood, mga lolo, lola, tatay, nanay na nagtanong, totoo bang 5,000 na one-time payment para sa SSS? At ang GSIS ba may 7,500 din silang ibinibigay? At ang sagot, mga mahal na kabayan ay oo. Ngunit may mga kondisyon, may mga patakaran at may mga bagay na kailangan ninyong gawin o iwasan para hindi kayo maiwanan at mapag-iwanan ng inyong sariling benepisyo. Maraming seniors ang hindi nakakakuha ng kanilang buong karapatan dahil lang sa hindi nila alam kung paano mag-apply, kung sino ang kwalipikado o kung anong dokumento ang kailangan. At mas malala pa, may iba sa inyo na baka may mabawas sa inyong monthly pension dahil sa mga pagbabago sa patakaran na hindi ninyo alam. Kaya ngayon, dito tayo mag-uusap ng tapat parang magkaibigan tungkol sa lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa Mayo 2026 update na ito. Una, pag-usapan natin ang SSS. Ang Social Security System ay nagpalabas ng advisory na nagpapatunay na ang isang espesyal na one-time cash assistance na nagkakahalaga ng 5,000 ay inilaan para sa mga qualified na SSS pensioners. Sino ang kwalipikado? Kung ikaw ay isang retiree pensioner ng SSS, ibig sabihin ikaw ay nasa edad 16 pataas at aktibong tumatanggap ng iyong monthly pension ngayong 2026, ikaw ay nasa listahan. Kasama rin dito ang mga total disability pensioners at ang mga survivorship pensioners, yung mga balo o anak na umaasa sa pensyon ng namatay na miyembro. Ngunit narito ang mahalagang detalye na marami ang hindi napapansin. Ang 5,000 na ito ay hindi automatikong lalapit sa'yo. Para sa mga pensioners na ang pensyon ay direktang nakakredit sa kanilang Union Bank SS card o sa kanilang bangko sa pamamagitan ng UMID ATM, mas malamang na automatic ang credit. Ngunit para sa mga tumatanggap pa rin ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng cash payout sa bayad pasyente na mga bayad na ahensyang kasosyo ng SSS tulad ng Bayad Center, LBC o MWER, kailangan ninyong personal na pumunta o tiyakin na updated ang inyong impormasyon sa pinakamalapit na SSS branch. At narito ang isang bagay na dapat ninyong malaman. Kung ang inyong SS records ay may error, maling petsa ng kapanganakan, maling spelling ng pangalan o hindi updated na address, maaaring ma-hold ang inyong payout. Hindi ito biro. Nakita namin ang maraming seniors na naghintay ng 3 hanggang 6 na buwan dahil lang sa isang maliit na discrepancy sa kanilang records. Kaya bago pa man mag-release ang SSS ng inyong 5,000, puntahan ang inyong pinakamalapit na SSS branch at hilingin na i-verify ang inyong Member Data Record o MDR. Libre ito at mabilis lang kung mag-aaga kayo. Ngayon, pag-usapan natin ang GSIS para sa ating mga dating government employees, mga dating guro, pulis, sundalo, nurse sa government hospital at lahat ng naglingkod sa gobyerno. Ang GSIS ay may inilaan na 7,500 na one-time financial assistance. Ito ay mas malaki kaysa sa SSS at may dahilan iyon. Ang GSIS pensioners ay kadalasang mas matagal naglingkod sa gobyerno at ang kanilang kontribusyon sa sistema ay naipon sa mas mahabang panahon. Ang kwalifikasyon para sa 7,500 GSIS financial assistance ay kinabibilangan ng mga retirees na aktibong tumatanggap ng GSIS pensyon noong reference period na itinakda ng ahensya at hindi dapat may outstanding loan na nag-default o may kasong nakasampa laban sa kanila. Ito ang mahalagang kondisyon, ang loan default. Maraming seniors ang hindi alam na kung meron kang hindi nabayarang GSIS emergency loan, policy loan, or salary loan na na-default, maaaring gamitin ng GSIS ang inyong one-time payment para bayaran ang utang na iyon muna bago kayo makatanggap ng kahit piso. Kaya kung alam ninyong may loan kayo sa GSIS, kahit lumana, kahit sa panahon pa ng inyong aktibong serbisyo, pumunta sa GSIS Center or mag-check sa GSIS Card Plus para malaman ang inyong loan balance. Mas maganda pang malaman ninyo ang katotohanan ngayon kaysa magulat kayo sa araw ng payout. Para sa mga GSS pensioners, ang pagbabayad ay maaaring i-credit sa inyong GSS e-card o direkta sa inyong bangkong account na nakalagay sa inyong records. Kung hindi pa kayo nagpapalit ng bangko o nagsara ng account kaysa doon nakalagay sa GSIS, halimbawa, nagsara ang inyong BDO account pero GSIS records ay BDO pa rin. Kailangan ninyong mag-update bago pa man magsimulang mag-release ng payments. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na bihirang ipaliwanag sa mga seniors, ang tinatawag na clawback o pagbabawas ng benepisyo. Ito ang siyang nagpapahirap sa maraming puso. Maaaring mangyari ang clawback kung natanggap mo ang benepisyo na hindi mo dapat natanggap.
Halimbawa, kung ang isang survivorship pensioner ay nakasal na ulit, ngunit hindi na iulat sa SSS o GSIS, maaaring mangailangan ang ahensya ng refund. O kung ang isang retire ay nagtrabaho ulit sa isang government agency ng higit sa allowable na oras at sahod, maaaring mabawasan ang kanyang GSI pensyon. Hindi namin ito sinasabi para takutin kayo. Sinasabi namin ito para protektahan kayo. Kung may pagbabago sa inyong buhay, nagpalit ng tirahan, nagbalo, nagkasal ulit, nagsimulang kumita ulit, iulat ninyo ito sa inyong SSS o GSIS branch. Mas madali ang pag-uulat kaysa sa pagharap ng demand letter na nagsasabing kailangan ninyong ibalik ang 10 buwang pensyon. Pag-usapan naman natin ang tax implications. Maraming seniors ang nagtataka. Kailangan ko bang magbayad ng buwis sa aking pensyon o sa one-time payment? Ang magandang balita, sa ilalim ng batas sa Pilipinas, ang SSS at GSIS retirement benefits ay exempted sa income tax. Kabilang dito ang inyong monthly pension at ang mga one-time financial assistance na tulad ng 5,750 na ating pinag-uusapan. Hindi kayo kailangang mag-declare nito sa BIR bilang taxable income. Ngunit, and isang malaking anggunt kung meron kayong ibang pinagkukunan ng kita tulad ng upa sa lupa o bahay o kung nagtatrabaho pa kayo bilang consultant kahit retire na, ang kita mula sa mga iyon ay maaaring may buwis pa rin. Ang pension mismo ay tax-free pero ang ibang kita ay hindi. Kung hindi kayo sigurado, kumonsulta sa isang accountant o bumisita sa inyong pinakamalapit na BIR Revenue District Office para sa libreng impormasyon. Meron din tayong dapat pag-usapan tungkol sa mga hidden benefits na maraming seniors ang hindi naaabutan. Una, ang SSS Medical Program. Ang medical subsidy para sa mga SSS pensioners na umabot na sa 6 taong gulang. Ito ay nagbibigay ng hanggang 10,000 na tulong sa medical expenses bawat taon, ngunit kailangan itong i-apply ng hiwalay at may kaukulang dokumentasyon mula sa ospital o doktor. Para sa mga GSIS pensioners naman, huwag kalimutan ang GSIS Enhanced Life Policy or ELP. Ito ang life insurance component ng inyong GSIS membership na nagbibigay ng death benefits sa inyong mga benepisyaro kapag kayo ay pumanaw. Maraming pamilya ang hindi nakaka-claim nito dahil hindi nila alam na mayroon itong tiyakin na ang inyong designated beneficiaries sa GSIS ay updated at alam ng inyong pamilya kung paano mag-claim. Meron din ang GSIS ng burial benefit na 20,000 para sa miyembro at 10,000 naman para sa mga dependent na asawa o anak na namatay. Hindi ito automatic. Kailangan itong i-claim sa loob ng 4 na taon mula sa petsa ng kamatayan. Kaya kung mayroon kayong kamag-anak na dating GSIS member na namatay noong 2022 o mas maaga pa, maaari pa kayong mag-claim kung hindi pa nararabot ang 4 na taon. Ngayon, ilang practical na tips para sa inyo kapag pumunta sa SSS o GSIS office. Poberonada, pumunta ng maagat. Yan ang kahulugan ito ng 7 Sadonzar no na magabago pa naman magbukas ang opisina. Yun ang mga seniors ay may priority lane, ngunit maaari pa ring maging mahabang pila. Magdala ng tubig, gamot at mauupuan kung kaya. Pangalawa, magdala ng 3 kopya ng lahat ng dokumento, original at photocopy. Kabilang dito ang inyong valid ID, pension voucher o certificate of pension at kahit anong sulat mula sa SSS o GSIS. Huwag umalis sa bahay ng kulang sa dokumento dahil maaari kayong pabalikan. Pangatlo, kung hindi kayo makalakad ng maayos o mahirap para sa inyo ang paglalakbay, maaaring pumunta ang isang kamag-anak sa inyong lugar. Ang GSIS ay may authorized representative policy. Mainpumunday ang inyong anak o asawa na may Special Power of Attorney o SPA na inyong pinirmahan. Ang SSS ay may katulad na pulisya. Ang SPA ay maaaring gawing notaryo sa anumang notaryo publiko para sa maliit na bayad. Kaya ito ay magdadala ng kapayapaan ng isip sa inyo at sa inyong pamilya. Pang-apat, gumamit ng digital options kung kaya ninyo. Ang SSS portal sa website ng SS at ang GSIS Touch mobile app ay nagbibigay daan sa inyo na tingnan ang inyong pension records, contribution history, at loan balances nang hindi na kailangan pang lumabas ng bahay. Kung meron kayong apo o anak na marunong sa teknolohiya, humingi ng tulong sa kanila para iset up ang inyong account. Ito ay libre at maaasahang paraan ng pagpapanatili ng inyong records. Bago tayo magtapos, pag-usapan natin ang isang bagay na malapit sa ating puso. Ang tamang pag-iingat ng inyong pera pagkatapos matanggap ninyo ang inyong 5,000 or 7,500. Alam nating lahat na kapag may pera, may lalapit na may hihilingin. Maaaring kamag-anak, maaaring kaibigan, maaaring kahit sino. At bilang mga Pilipino, mahirap tayong tumanggi sa mga taong mahal natin. Ngunit ang aming payo ay ito. Itabi muna ang isang bahagi para sa inyong sariling pangangailangan. Gamot, pagkain, emergency. Kung may pagkakataon, ilagay ang isang maliit na halaga sa bangko bilang emergency fund. At kung may nagbebenta sa inyo ng investment o garantisadong kumikitang negosyo kapalit ng inyong one-time payment, mag-ingat. Maraming manloloko ang nagtatarget ng mga seniors pagkatapos ng mga
ganitong payout. Huwag pirmahan ang kahit anong dokumento nang hindi nagpapakita sa inyong pamilya o sa isang abogado. Ang inyong pensyon at ang inyong mga benepisyo ay bunga ng inyong trabaho at sakripisyo sa loob ng maraming taon. Ito ay para sa inyo. Para sa inyong kalusugan, para sa inyong komportableng buhay, para sa inyong dignidad bilang isang senior citizen ng Pilipinas. Mga mahal naming kababayan, ang Mayo 2026 ay nagdadala ng pagkakataon para sa marami sa inyo na makatanggap ng pera na karapat-dapat sa inyo. Ang 5,000 para sa SSS pensioners at ang 7,500 para sa GSIS pensioners ay hindi lang basta numero. Ito ay kikilala ng gobyerno sa inyong kontribusyon sa ating bansa. Ngunit kailangan ninyong kumilos, i-verify ang inyong records, i-update ang inyong impormasyon, alamin kung may loan kayong dapat ayusin, at huwag hayaang lumipas ang pagkakataong ito nang hindi kayo nakikinabang. Ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na mga senior din dahil ang impormasyon ay ang pinakamahalagang benepisyo na maibabahagi ninyo sa kanila ngayon. At kung mayroon kayong mga katanungan, ilagay ninyo sa mga komento sa ibaba. Susugurin namin ang bawat isa. Hanggang sa muli.